Yun, good day mga paps, mga bossing. Yung topic po natin ngayon is paano po mag-heavy PMS ng Toyota Vios na 2017 model na manual transmission. So, nung mga gagawin po natin dito, engine change oil, valve cover gasket kasi may tagas na po, linis ng mga cabin filter, air filter, magpa-flushing po tayo ng brake fluid, tapos magdi-drain po tayo, magpa-flush po tayo ng coolant, tapos maglilinis tayo ng lahat ng sensor niya, valve sensor, throttle body, throttle body, intake manifold, BBTI sensor, tsaka ng oxygen sensor. So lahat po yung lilinisin natin. Kumbaga overall, kumbaga refresh kasi nasa 200 plus na po tinakbo na ito. So yun, stay tuned lang mga paps. Naangat na natin, dinidrain na natin ng makina. So, ano po yan? Number 14 lang ng bolt, tapos yan ang filter. Tapos, pag magdidrain kayo paps ng manual transmission niya ng gear oil, ito po, number 24, dyan sinasalin. Tapos ito, number 24 din ng drain plug. Dyan naman, dinidrain. So, mamaya didrain natin. Tapos, pag mag-drain kayo ng coolant sa radiator, ayan. Ito lang, luwagan mo lang to hanggang tumulo ng tumulo. So mamaya, natin. Ito muna unahin natin para magamit natin itong dispenser dito sa kabila. So yun, dinidrain na namin ng coolant. Sa ito naman yung sa gear oil. Gear oil niya, ayan. Gear oil sa transmission. Tapos nung sa makina, ay kapit na namin ng oil filter saka nung drain plug. Salin tayo ngayon ng gear oil. Yan. Meron lang kaming pump na ginagamit. Papunta doon sa salinan. Yan. Papump lang. So, sakto lang yan dyan ng 3 liters nung gear oil niya sa transmission niya. Ganyan lang. Hanggang mapuno. Na-drain na natin ng coolant. Mamaya na lang natin sila isalin. Ngayon, babaklasin namin to air filter box. Itong map sensor, lininisin. Tatanggalin itong battery. Tatanggalin yung throttle body. Porch valve. Yung intake manifold. Tapos, babaklasin natin itong valve cover. Yan. Valve cover, gasket. Papalitan natin ng gasket kasi ito matagas na yan. Pag nagtanggal ka lang naman yan, madali lang naman to. Mga cheese lang yan. To. Tanggalin mo muna ng battery, syempre. Yan. Napaklas na namin ng throttle body. Sobrang dumi na. Para ma-access mo yan, 3 tornilyo lang yan mga paps na G's. Ayan, 3. Tapos, yun, pag natanggal mo nga ng linya na yan, madali lang naman yan. Sa throttle body niya, 2 hose lang nung sa coolant. Yan. Tapos nung sa porch valve. Yan lang. So, sunod natin baklasin ng intake. Sa intake, madali lang man din yan. Ano lang yan eh. Ilang tornilyo lang yan na 12. Alam ko, 4 na tornilyo na 12. So, yun nga lang, medyo mahirap lang siya kasi meron yung wire dun sa baba. So, kailangan mo mag-jack para mahugot mo yung intake manifold. So, ayan eh. 12 lang yan na tornilyo. Yan. So, tanggalin mo lang to ang na to. Itong mga linya ng hose. Siyempre, tandaan mo lang kung saan mo uling binaklas. Yung kasi ng mga sakit yan. Yung mga sakit yan dyan na
naka-install eh. So hindi lang masyadong kita dito sa video natin. So yan. So nandito ang mga tornilyo niyan. Ito, 5, 4. So I think ganun, 4 o 5. So yun, baklasin natin yung intake. Yung rats eh. Nabaklas ko na nung intake manifold. Ayan. Ayan o. 5 lang ang tornilyo niyan. 2 nut, 2 bolt. 3 bolt. Ayan, lilinisan natin yan. Ayan. Kapal na ng dumi niyan sa loob. Wow. Ayan. Ayan. So ngayon, pinabaklas na ng isa nating kasama, si Chief Jojo. Ayan. Pogi ng petrol. Sabi, di ba? Di mo kakalain na mekaniko, mukhang artistahin. So, yan. Luwagan nyo lang itong mga tornilyo na to. Valve cover na kasi ang ginagawa natin ngayon. Para ma-access mo yan. Tapos tatanggalin mo itong mga socket ng camshaft sensor. Tapos itong ignition coil. Kailangan tatanggalin din. Sa mga nakasagapal dyan na puro G's lang naman yan. Yan. So, stay tuned lang mga paps. Mga paps, nabaklas na namin ng valve cover gasket. So ito siya. Yan, ang dumi. Ayan o, punit-punit na ng mga niya, gasket. Ito matagas. So ang gagawin natin, lilinisan muna natin yan. Tapos ikapit ng original parts. Ito rin, lilinisan pa natin to. Throttle. Tsaka itong intake, tsaka nung map. So ayun. Stay tuned lang mga paps. Tapos nalinis na natin yung intake. Tapos nung throttle body niya. Tsaka nung valve cover gasket, nakabit na natin yung gasket. Tapos for security na hindi talaga agad maglilik, lagyan pa natin na silicone yun. So ayun, kabit na lang natin mga paps. Mga paps, tapos na natin gawin. May salpak na natin. Tapos na-bleed din natin ng brake, mga preno niya. Kaya lang hindi ko na namin napakita, sobrang busy. Masali na rin ng coolant. Yan. Halos 4 liters kasi ang laman yan. So ito ng brake fluid. Yan. Gamit namin DOT3 genuine parts. So ngayon i-scan na lang namin. So gamitan natin ng scanner. Ito yung gamit namin. Scanner. Unsend. So turo ko sa inyo saan siya kinoconnect. So tapos na rin namin na-bleed pala ng coolant. Kailangan kasi ma-bleed para mawala ang hangin. Ito nung OBD port niya. So dyan may lalagay nung OBD mo. Yan. Yan isasalpak. Pag naisalpak mo na, ito nung gamit namin. So normal na nung RPM, konti na lang. So meron tayong i-reset, pero nakailaw na airbag. So scan na natin. So wala namang ano siya.
Wala naman TDC. Tignan natin ang data stream. Engine coolant niya, nasa 88 na. So, naglalaro ng 1,000 RPM. Naka-aircon tayo. So, naka-aircon. So, pag pinatay yan, magno-normal yan ng mga, I think, 850. So, alas 750. So, papatak siya na 750. So, yun. Check natin sa pinakaano niya. Brand. So, meron dalawa. Tatlo. So, yun ang mga problem niya. So, i-reset lang po natin yan. So, check natin itong SRS. Bakit siya umiilaw? Trouble codes. So, dito yan. Pag sinabi open squid circuit, dito yan. I think, siguro ilaw yan dahil nagpalit sila ng manubela. So, nasira siguro no parang ano niya dyan sa loob. Nung parang wire na manipis. So, yun. Pero try natin i-reset kung kaya, kung wala siya talagang problem. Marireset naman yun. Tapos, check natin bakit may sa aircon niya, meron din. Trouble code. ECM, lost communication. So, yan lang natin, reset. Refresh. Combination meter. Check natin. I think sa mga ano lang naman yan, sa battery. Ito naman, signal light. So, dito kasi may mga pinagpapalitan na nila na aftermarket na kasi ilaw na ito eh. So, makikita lang kasi yan kapag naka-scanner po kayo. Ngayon, na-delete naman na natin. So, refresh na natin. Final refresh. So, normal na siya, mga paps. Kailangan mag-kulay green siya, walang lalabas na kulay red. So, yun. Ganun lang. So, ano naman natin? Test drive. Yun mga paps, natapos na natin. So, na-scan na rin natin. So, meron lang ang iwan ng problem yung SRS niya, nung airbag. So, clip-clip siya na ang gagawa. So, ngayon, test drive natin kung okay na yung ano niya sa FPMs ng mga ginawa natin. So, ikot natin pa mga paps.
So yung Paps, mga Paps, happy customer na naman. So natapos natin nung hard PMS o tinatawag nilang heavy PMS. So ayun mga Paps, follow nyo ako dito sa Facebook page. And follow nyo rin po kami sa YouTube channel namin. And follow nyo rin po kami sa TikTok account namin. Doon nyo po lahat mabibili ng mga products na ginamit po namin kanina nung nag-heavy PMS po kayo. So yun lang mga Paps, sana may mga natutunan kayo doon. Although nung iba hindi ko talaga na video dahil sobrang busy. So almost kasi one day namin ginawa to. So ganun siya kahirap. And medyo tangali na rin kasi nung customer pumunta. So yun, time check. Ano na tayo? 3:41 na. So ayun, maraming salamat sa inyo mga Paps. So follow and share. Yun lang. Peace.